Finally, natapos na rin. Deklara ni Sanya nang matapos sa ginagawang trabaho. Pagkatapos isara ang laptop ay nagmadali siyang nag-ayos para makalabas ng opisina. 8:00 na ng gabi at siya na lamang ang naiwang empleyado sa department nila. Ayaw niyang may natatambakan ng trabaho kaya pinili niyang mag-overtime ng araw na yon. Isang staff si Sanya sa Salvador Corporation, isa sa kumpanyang sakop ng Buena Vista Group of Companies na pag-aari ng mga Buena Vista, ang isa sa mga pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Nakaalis na si Sanya sa cubicle nang tumunog ang cellphone niya. Sanya, ano na? Nasaan ka na? Bungad sa kanya ni Bianca mula sa kabilang linya. Katrabaho niya ang babae. Ito ang pinakamalapit sa kanya sa mga katrabaho. Palabas na ako ng office, sagot niya. Martes lang ng araw na yon sabalit araw ng sweldo kaya nagkayayaan ng mga katrabaho na mag-night out. Nakapangako si Sanya sa mga ito na susunod siya kapag natapos niya ang trabaho. Okay, sige, nandito kami sa bank bar. Ani Bianca sa kabilang linya. Ha? Bakit dyan? Ang mahal ng alak dyan. High-end ang bar na binanggit ni Bianca. Kapag lumalabas sila ng mga katrabaho ay doon lang sila sa mga bar na afford nila ang presyo. Sobrang dami kasing tao dun sa bar na lagi nating pinupuntahan. Hayaan mo na, minsan lang naman to, Sanya. Sa kasabi ko naman sa'yo, libre ko nang iinumin mo. Wika nito. O sige, papunta na ako. Anya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay nagtungo siya sa elevator. Ilang sandali siyang naghintay hanggang sa huminto at bumakas yun sa 8th floor. Agad na napatuwid ng tayo si Sanya nang bumungad sa kanya ang nag-iisang sakay ng elevator. Walang iba kundi si Lance Buenavista de Guzman Salvador, ang CEO ng Salvador Corporation. Hindi napigilan ni Sanya ang matulala habang nakatingin sa lalaki. Sa loob ng 3 taong pagtatrabaho niya sa kumpanya ay yun ang unang beses na nakita niya sa malapitan ng lalaki. Shucks, ang tangkad niya at ang gwapo-gwapo. Impit na tili niya sa isip. Para itong Hollywood celebrity na lumabas mula sa isang magazine. Malalim ang kulay tsokolating mga mata na pinadipinaan ng makapal na pares ng kilay at mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong, mamula-mula ang mga labi, perpekto ang tabas ng panga. Ang maiksi at itim na buhok nito ay maayos na nakabrush up. Miss, sasakay ka ba o tutunganga ka na lang dyan? Suplado at nakakunot ang noong tanong nito. Natauhan si Sanya at bahagyang namula ang mukha sa hiya. Sorry po, sir. Are you getting in or not? Nagmamadali ako, miss. Sumulyap ito sa suot na relo bago nag-angat ng kilay sa kanya. Ito na po, sir. Papasok na po. Alanganing ngumiti si Sanya bago pumasok sa elevator. Mabilis niyang pinindot ang button ng lobby bago nagtungo sa kabilang bahagi ng elevator. Malayo kay Lance Salvador. Nakakahiya ka naman, Sanya. Talaga natulala ka pa sa harap ng CEO. Kastigo niya sa sarili. Napangiwi siya nang maalala ang tinging ibibigay sa kanya ng lalaki. Ngayon ay napatunayan niya na suplado nga talaga ang binata tulad ng mga chismis na narinig niya. Kasalanan mo naman. Nagmamadali daw yung tao tapos naging tuod ka pa sa harap niya. Paninisi sa kanya ng isang bahagi ng isip. Napanguso siya bago pa simpleng bumaling sa katabi. Kahit side profile lang nito ang kita niya, ay hindi maipagkakaila ang gandang lalaki ng gwapong CEO nila. Amoy din niya ang mamahaling pabango nito. Matagal ng crush ni Sanya ang lalaki, subalit ng mga sandaling yon ay dumoble ang paghanga niya rito kahit na sinupladuhan siya nito. Habang patuloy na nakatitig sa side profile ni Lance Salvador, ay biglang bumaling sa kanya ang lalaki. Nakatingin ka sa akin. Do you have any problem with me, miss? Nag-init ang mga pisngi niya. Wala po, sir. Hindi lang po ako makapaniwala na nakasabay kita sa elevator. 3 years na ako dito sa kumpanya, ngayon lang po nangyari to, sir. Ang gwapo mo pala talaga, sir. Kumunot ang noon nito. Sorry, sir. Honest lang po ako. Ngumiti na lamang siya at pabirong nag-peace sign dito. Tila magsasalita ito nang huminto ang elevator sa lobby. Sige po, sir. Dito na ako. Ingat ka pa uwi. Wika ni Sanya kasabay ng pagbukas ng elevator. Thank you. Sambit ni Lance. Natigilan si Sanya at napakurap. Hindi inaasahan ng pagpapasalamat nito. You're welcome, sir. Malaki ang ngiting sagot niya bago tuluyang tumapak palabas ng elevator. Hindi naman pala siya ubod ng suplado.
Konklusyon niya sa isip. Hindi tuloy mapuknat ang ngiti niya hanggang sa makarating siya sa bar kung saan naroon ang mga katrabaho. Ba't ang laki ng ngiti mo, Sanya? Parang di ka galing sa OT ah. O sisa sa kanya ni Bianca. May nakasabay kasi ako sa elevator. Hulaan mo kung sino. Sino? Si Mr. Lance Salvador lang naman. Mayabang na sagot niya. Nakasabay mo sa elevator si Sir Lance? Gaga, ang swerte mo naman, girl. Dapat pala nag-OT din ako. May panghihinayang na wika nito. Dahil ubod ng gwapo ang CEO nila, hindi lang siya ang may crush sa lalaki. Halos lahat ng single lady sa kumpanya nila ay may paghanga yata sa binata. Kamusta naman? Babango ba si Sir Lance? Tanong ng kaibigan. Sobra, Bianca. Kung pwede ko nga lang siyang singhutin kanina, ginawa ko na eh. Nakangising sagot niya. Nahinto sila sa paghagikika ng kaibigan nang lumapit ang isang katrabaho nila at abutan si Sanya ng alak. Salamat, Donnie. Anya matapos tanggapin ng baso ng alak. Mabuti na lang at busog pa siya mula sa kinain niyang merienda kanina, kaya hindi na niya kailangang kumain ngayon. Isang oras ang nakalipas, niyaya siya ni Bianca na magtungo sa dance floor. Dahil mahilig sumayaw ay yun naman ang madalas nilang gawin kapag nasa bar. Nang sandali siyang bumalik sa couch na inookupan ng grupo nila, ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hi miss, I'm Gray. Nakangiting pakilala nito. Hello. Tipid ang ngiting sagot ni Sanya. Hindi yun ang unang beses na nilapitan siya ng lalaki sa bar. Hindi sa pagmamayabang, subalit alam ni Sanya na maganda siya. Pang beauty queen ang ganda niya. Sayang nga lang at kulang sa height. 5'3" lang kasi siya. Would you mind if I dance with you? Nakangiting tanong nito. Pinagmasdan ni Sanya ang lalaki. May itsura naman ito, sabalit hindi niya type. Hindi rin niya hilig na makipagsayaw sa mga lalaking hindi naman niya kilala. Sorry, hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? May boyfriend na kasi ako. Sagot niya kahit ang totoo ay wala naman. Sa edad na 27 ay single pa rin si Sanya. Mataas ang standard niya sa lalaki. Maganda naman kasi siya at may utak. Kaya gusto niya kung magkaka-boyfriend siya ay gwapo rin, matalino, mabait, at syempre yung mapera na rin. Yung mga tipong tulad ni Sir Lance Salvador. Wika niya sa isip. May boyfriend ka na? Really? Tila hindi naniniwalang tanong ng lalaking kaharap. Oo, may boyfriend na ako. At ayaw ng boyfriend ko nakikipag-usap ako sa ibang lalaki, kaya pasensya na. Iginala ng lalaki ang tingin sa paligid bago ibinalik ang tingin sa kanya. Really? Wala naman akong nakitang lalaking kasama mo, miss. Bahagyang nagsalubong ang kilay niya sa kakulitan nito. Hindi ko kasi kasama ang boyfriend ko ngayon. Baka naman sinasabi mo lang yan para itaboy ako. Sige nga, kung may boyfriend ka talaga, anong pangalan niya? Napakurap siya sa tanong ng lalaki. Well, my boyfriend's name is Lance Salvador. Hindi niya namalayan na yun ang pangalang lumabas sa bibig niya. Lance Salvador? Tuluyan na siyang nainis sa lalaki. Hindi ka lang pala makulit, no? Bingi ka rin. Sinabi kong oo, di ba? Now, pwede mo na ba akong lubayan? Tulad ng sinabi ko, ayaw ng boyfriend ko na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki. Napabuntong hininga si Sanya nang sa wakas ay umalis ang makulit na lalaki. Sa halip na bumalik sa dance floor ay nanatili na lamang siya sa couch. Oh, bakit nandito ka na? Tanong sa kanya ni Bianca nang abutan siya nitong mag-isa. Nawalan na ako ng ganang magsayaw. May makulit na lalaki kasi kanina. Isang oras ang nakalipas ay nagkayayaan na rin silang umuwi ng mga kasamahan niya dahil may pasok pa kinabukasan. 11:00 na ng gabi nang makauwi si Sanya sa kanyang apartment. Mag-isa lang siya roon dahil nasa probinsya ang pamilya niya. Paghiga niya sa kama ay hindi siya agad nakatulog dahil bumalik sa kanya ang mga naganap ng gabing yon. Ano nga kayang feeling na maging boyfriend ng isang Lance Salvador? Tanong niya sa isip. Kinabukasan, kahit masakit ang ulo ay kumilos si Sanya para pumasok sa trabaho. Ilang minuto pa nga siyang na-late dahil inabutan siya ng rush hour. Good morning, Sanya. Bati ni Bianca. Akala ko hindi ka nalasing kagabi. Ba't late ka ngayon? Na-traffic lang. Ayaw niyang sabihin dito na hindi siya agad nakatulog dahil laman ng isip niya ang gwapong CEO nila. Akmang magsasalita ang kaibigan niya nang makita nilang pumasok ang manager nila.
Kasunod ng ginang ay ang CEO na si Lance. Shucks, tama ba yung nakikita ko? Si Sir Lance ang kasama ni Ma'am? Mahinang untag sa kanya ni Bianca. Hindi siya nakasagot sa kaibigan dahil nabigla siya sa presensya ng lalaki. Sa 3 taon niya sa kumpanya, yun ang unang beses na bumisita ang CEO sa department nila. Ang gwapo-gwapo nito sa suot na itim na slacks at puting dress shirt. Isa-isa silang humilera ng mga katrabaho para magbigay pugay sa CEO ng kumpanya. Pasimple siyang tumingin kay Lance para pagmasdan ng kagwapuhan nito. Subalit 1 segundo pa lang siyang nakatingin ay agad nang nagtama ang mga mata nila. Namalayan na lang ni Sanya na nasa harap na niya ang lalaki. You, what's your name? Nakakunot ang noong tanong ni Lance. Ako po, sir. May iba pa ba akong kausap dito, miss? Supladong sagot nito. Ngumiti na lang siya. Sanya Castillo po, sir. Miss Castillo, come with me to my office. Sir? Napatangang gagad niya. Nagangat ito ng kilay. Do I have to repeat myself? Follow me. I need to talk to you. Yun lamang at tumalikod na ito. Naiwan siyang nakatanga. Kung hindi pa siya siniko ni Bianca ay hindi siya matatauhan. Ano pang hinihintay mo, Sanya? Sumunod ka na kay Mr. Salvador. Untag sa kanya ng manager nila. Nagmadali si Sanya na sumunod sa binata. Naabutan niya ito sa elevator. Sa kabila ng magkahalong kaba at pagtataka ay ngumiti siya sa lalaki. Sir? Anong pag-uusapan natin? Bakit gusto niyo ako makausap? Tanong niya. Later. Tipid at supladong sagot nito. Okay po. Tanging nasagot niya. Subalit sa loob niya ay panay na ang isip niya kung bakit siya gustong makausap ng CEO. Wala naman akong kasalanan sa kanya, di ba? Hindi ko naman siya binastos kahapon nung nakasabay kami sa elevator. Anya sa isip. Teka, hindi kaya masyado siyang nagandahan sa akin kagabi? Tapos hindi siya nakatulog kakaisip sa mukha ko kaya ito siya ngayon. Gusto ako makausap. Patuloy na litanya niya sa isip. Natawa na lang si Sanya sa sarili. Kunot noong bumalik sa kanya si Lance. Is there something funny, Miss Castillo? Wala po, sir. Sagot niya bago ito binigyan ng matamis ng ngiti. Nag-angat lang ng kilay sa kanya ang lalaki bago inalis ang tingin. Ang suplado naman, pero ang gwapo pa rin talaga. Anya sa isip. Hindi siya inimik ni Lance hanggang sa makarating sila sa 38th floor ng gusali kung saan naroon ang opisina ng CEO. Pagdating doon ay bumungad sa kanila ang sekretary nito. Sir Lance, tumawag ang papa mo. Gusto ko raw po makausap. Wika ng sekretarya sa binata. May edad na ito. Tansya niya ay nasa 40s na. Pakisabi kay papa, tatawagan ko siya mamaya. May kailangan lang akong unahin na importante. Anong pag-uusapan namin at sinabi niyang importante daw? Kagat ang ibabang labing tanong naman ni Sanya sa sarili. Nanatili siyang nakasunod kay Lance hanggang sa loob ng opisina nito. Malawak yon. Bukod sa executive table nito, may sofa set, conference table at sariling CR din. Tanaw din ang buong syudad mula sa floor at ceiling glass window. Sir? Untag ni Sanya sa binata. Humarap sa kanya si Lance. Nagangat ito ng kilay at matalim ang mga mata. Umahon ang kaba sa dibdib ni Sanya. Miss Castillo, did you know that I heard a rumor last night? Ani Lance. Napakurap siya. Rumor? Anong rumor po, sir? Narinig ko kagabi na boyfriend mo raw ako. Namutla siya sa sinabi nito. Bigla ay bumalik sa kanya ang sinabi niya sa makulit na lalaking gustong makipagsayaw sa kanya kagabi. Paano nalaman ni Lance Salvador ang tungkol doon? I was there last night. Wika ni Lance na tila nabasa ang tanong sa isip niya. Kaibigan ko may-ari ng bar na yon. At yung lalaking sinabihan mo, kilala ko rin, Miss Castillo. Napalunok siya. I'm sorry, sir. Matiim ang tinging ipinukol sa kanya ni Lance. I thought you said you're an honest person. Then why did you lie last night, Miss Castillo? Bakit may pinapakalat na boyfriend mo ko, ha? Wala sa sariling napahakbang siya paatras. Teka, sir, hindi ko naman pinapakalat. Isang beses ko lang yun nasabi kagabi at hindi ko naman sinasadya. Sarkastiko itong tumawa. Hindi mo sinasadya? Pwede ba yun? Nakagat niya ang ibabang labi.
Ayoko kasing nilalapitan ng mga lalaki, sir. Lalo na yung makukulit. Kaya sinasabi ko sa kanila na may boyfriend na ako. Then bakit kailangan pangalan ko ang sabihin mo kagabi? Ano kasi, sir? Ano? Answer me, Miss Castillo. Bakit pangalan ko pang sinabi mo? Kasi ikaw yung nasa isip ko kagabi, sir. What? Napakurap at tila na biglang gagad nito. Sa kabila ng masungit na ekspresyon nito, ay pinilit niyang humiti rito. Crush po kasi kita, sir. Nung nagkasabay tayo sa elevator kagabi, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya pangalan mong nasabi ko dun sa makulit na lalaki kagabi. Hindi ko naman inakalang makakarating pala sa'yo yung sinabi ko. Kaya pasensya na, sir. Pero promise, hindi ko na uulitin. Sabihin mo na lang po dun sa lalaking makulit na kilala mo pala nag-break na tayo kunwari. Muling nagsalubong ang kilay nito. Sa tingin mo, basta ko na lang palalampasin ang ginawa mo? Every crime has a price to pay, Miss Castillo. Teka, considered as crime na po ba yung nagawa ko, sir? Nakulitan lang naman ako dun sa lalaki. Niligtas ko lang ang sarili ko. Protesta niya bago pa napigilan ng sarili. Gusto niya tuloy kurutin ang singit dahil sinagot pa niya ang lalaki sa halip na patuloy na mag-sorry. Nagsinungaling ka at nagpakalat ng maling impormasyon, Miss Castillo. Paano ko nakarating sa pamilya kung sinabi mo? Or worse, paano kung may girlfriend ako ngayon? Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry, sir. Malaking kasalanan nga yung nagawa ko. Pasensya na po talaga. Hand in your resignation tomorrow. O gusto mong kausapin ko ang manager mo para ipatanggal ka sa trabaho? You choose, Miss Castillo. Namilog ang mga mata niya sa taranta. Teka naman, sir. Hindi niyo po akong pwedeng alisin sa trabaho. At bakit hindi? Tila naghahabong tanong nito. Dahil magaling akong empleyado, sir. Sa loob ng 3 years, wala akong absent. Madalas din ako mag-OT. Asset ako sa kumpanya. Pero ayoko rin sa mga empleyadong nagpapakalat ng kung ano-anong rumor at chismis. Nakikiusap na tumingin siya rito. Sir, hindi ko na naman uulitin At willing akong pagbayaran yung kasalanan ko. Basta wag niyo lang akong ipapatanggal sa trabaho. Kailangan ko po ang trabahong to. May pinag-aaral akong kapatid sa probinsya. Saka malapit na ako ma-promote. Willing akong gawin kahit ano, sir. Kahit ano? Sunod-sunod ang pagtango niya. Kahit ano gagawin ko, sir. Wag niyo lang akong ipatanggal sa trabaho. Si Lord nga nagbibigay ng second chance. Sana ikaw din, sir. Ilang sandali itong tila nag-isip. Pagkatapos ay tumango. Alright. Pumunta ka sa kondo ko sa Sabado. Buena Vista Towers, 8 a.m. sharp. Kondo niyo, sir? Nabiglang gagad niya. Do I have to repeat myself, Miss Castillo? Sorry, sir, pero kinonfirm ko lang naman. Pero sige po, pupunta ako sa kondo niyo sa Sabado, 8 a.m. sharp. Tumango ito. Good, you're dismissed. Pwede ka nang bumalik sa 8th floor. Thank you po, sir. Napahawak si Sanya sa dibdib pagtalikod sa binata. Subalit bago siya makalabas ng opisina nito, ay muli siya nitong tinawag. Ano po yun, sir? Huwag mo nang sasabihin kahit kanino na boyfriend mo ako. Don't worry, sir. Hindi na po mauulit. Promise, cross my heart. Sagot niya na itinaas pa ang isang kamay. Kahit maggitin ang pangalan mo, hindi ko nagagawin. Wika niya sa isip habang sakay ng elevator pababa sa department nila. Anong nangyari, Sanya? Bakit kinausap ka ni Sir Lance? Usisa sa kanya ni Bianca na katabi lang niya ng cubicle. Mamaya na lang lunch. Tanging sagot niya sa kaibigan. Pilit na ibinalik ni Sanya ang atensyon sa trabaho. Pagdating ng lunch break ay muli siyang inusisa ng kaibigan. Oh my God, Sanya. Mabuti hindi ka tinanggal sa trabaho. Laglag ang pangangwika nito pagkatapos niyang magkwento. Muntik na nga. Buti napakiusapan ko. Gaga ka kasi. Kung bakit naman kasi sinabi mong boyfriend mo siya? Malay ko bang makakarating sa kanya yun? Nakangusong sagot niya. Tumawa ang kaibigan. At talagang sinabi mo kay sir na crush mo siya? Sinabi ko na yung totoo kaysa gumawa pa ako ng dahilan. Bakit sa kondo kanya papupuntahin? Ano kayang ipapagawa sa'yo ni Sir Lance? Hindi ko alam. Bahagyang nanliit ang mga mata ng kaibigan. Teka, sinabi mo na crush mo siya, di ba? Di kaya i-take advantage na yung feelings mo sa kanya? Naku,
Maganda ka pa naman, Sanya. Bahagya siyang natawa. Sira, mukha bang ganun sa Sir Lance? Ang suplado nga, diba? Diba sabi nila, yung mga tahimik at suplado nasa loob ang kulo. Paano kung bigla kang pagubarin ni Sir Lance pagdating mo sa kondo niya? Ano, papayag ka ba? Pag-iisipan ko. Malokong sagot niya. Hitad ka? Natawang wika nito. Natawa rin si Sanya. Ano ka ba? Syempre joke lang yun, no? Kahit crush ko si Sir, hindi ako ganong klaseng babae. Saka, hindi ko na masyadong crush si Sir pagkatapos niya akong sungitan ng ganon kanina. Muntik pa nga akong tanggalin sa trabaho. Talaga? Hindi mo na crush? Sus, parang hindi ko alam na type ko naman talaga mga supladong lalaki. Hindi naniniwalang wika ni Bianca. Napanguso na lang si Sanya dahil tama ang kaibigan. Mahilig siya sa mga supladong lalaki. At sa kabila ng pagsusuplado at pagsusungit ng gwapong boss nila, crush niya pa rin to. Sa sumunod na mga araw ay normal ang naging araw ni Sanya. Hindi rin niya nakita o nakasalubong man lang si Lance. Dumating ang araw ng Sabado. Maagang nagising si Sanya dahil takot siyang malate sa usapan nila ni Lance. Pinili niyang isuot ang isang Sunday dress. Pinaresa niya yon ng puting sandals. Bahagya rin niyang kinulot ang dulo ng mahabang buhok. Napanguso siya habang nakatingin sa salamin. Bakit ba ako nagpapaganda? Hindi ko nga alam kung anong gagawin sa kondo ni Sir Lance. Ay nako, kasalanan to ni Bianca. Kung ano-anong pinasok sa utak ko. Anya sa sarili. Subalit sa halip na magpalit pa ay hinayaan na niya ang ayos. Sa loob-loob niya ay gusto rin naman niyang humarap ng maganda sa boss nila. Agad siyang dumiretso sa condo tower ng mga Buenavista. Dahil high-end yun ay mahigpit ang security. Kailangan pang dumaan sa front desk bago makaakyat. Miss, I'm here for Mr. Lance Salvador. Anya sa front desk personnel sabay abot ng ID. Go ahead ma'am, ibinilin ka na sa akin ni Sir Lance Salvador. Nakangiting sagot ng babae. Nagpasalamat siya at nagtungo sa elevator. Habang mag-isa sa elevator ay hindi niya napigilang pagmasdan ang refleksyon sa salaming dingding niyon. Bagay sa kanyang suot na dress. Masikip yun sa bandang dibdib. Kaya kita ang hubog niyon, lalo pa at pinagpala siya sa bahaging yun ng katawan. Paano kung may kakaibang ipagawa sa akin si Sir? Bibigay ba ako? Tanong niya sa sarili. Mabilis din niyang ipinilig ang ulo. Hindi naman siguro ganun ang big boss nila. Pagdating sa tapat ng unit ni Lance ay nag-doorbell si Sanya. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ipinaskil niya ang matamis ng ngiti. Good morning, Sir Lance. Nakasuot lang ng t-shirt at cargo short ang binata, subalit hindi pa rin matawaran ang kagwapuhan nito. Halatang bagong ligo din ito dahil basa pa ang buhok. Amoy din niya ang shower gel nito. Miss Castillo. Tila na biglang bati ni Lance. Kumurap-kurap ito at pinasadahan din siya ng tingin. Hindi ako late, sir. 7:55 pa lang. Ngiti pa rin niya. Tumikim ito. Get in. Pumasok siya sa kondo nito. Malawak yun at elegante. Bawat kagamitan ay halatang mamahalin. Pagkatapos niyang igala ang tingin ay ibinalik niya ang mata sa binata na ngayon ay nakahalukip-kip ang mga braso. Bakit mo pala ako pinapunta dito sa kondo mo, sir? Tanong niya. Nagangat ito ng kilay at pinasadahan siya ng tingin. Sinabi mong gagawin mong lahat para hindi ka matanggal sa trabaho, tama? Napanunok siya. Opo, sinabi ko yun, sir. Pero may limitation din ako. Hindi kasama sa willing kong gawin ang pagbibigay ng aliw sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay nito at hindi makapaniwala ang tinging ibinigay sa kanya. What did you say? Iniisip mo bang katawan mo ang gusto kong ibayad mo sa akin sa nagawa mong kasalanan? Yun lang ang naiisip kong dahilan kung bakit dito mo ako pinapunta sa kondo mo, sir. Pagak itong natawa. Huh. Well, Miss Castillo, you're wrong. I asked you to come here to be my housemaid for a day. Napakurap-kurap siya. Paglilinisin mo ka ng kondo mo, sir? Oo. Umuwi sa probinsya ang regular na naglilinis ng kondo ko. At next week pa ang balik niya. Sagot nito bago tila naiinsultong tumawa. Did you really think na pinapunta kita dito dahil gusto kitang pagbayarin gamit ang katawan mo? Malay ko ba, sir? Hindi mo naman kasi sinabi kung anong gagawin ko. Babae ako at maganda. At alam mong crush kita. Siyempre hindi ko maiiwasang mag-isip ng ganun. Depensa niya.
Stop with those dirty thoughts dahil hindi ako ganong klaseng lalaki. Tila ng insultong hinagod siya nito ng tingin. Let's make it clear, Miss Castillo. Hindi ikaw ang tipo kong babae. Don't worry, sir. Hindi na rin ikaw ang tipo kong lalaki ngayon. Sagot niya pabalik. Excuse me? Tila na biglang nag-angat ito ng kilay sa kanya. Mula ngayon, hindi na po kita crush. Ayoko na sa mga lalaking suplado at mataas ang tingin sa sarili. Hindi mo ako type? Pwes hindi na rin kita type, sir. It's a tie. Nandito lang ako para magbayad ng kasalanan ko sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yon ay plastic nang umiti siya sa lalaki. Saan ba nakalagay ang mga gamit mong panglinis para makapagsimula na ako, sir? Napakurap-kurap ito bago tumikhim. Nasa storage room. Follow me. Bahagya siyang napairap habang nakasunod sa binata. Sayang naman ang effort niyang mag-ayos. Gagawin lang pala siyang tagalinis ng kondo. Sino ba kasing may sabing mag-ayos ka? Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. This is the storage room. Nandito ang mga gamit panlinis. Start with the bathroom, then the kitchen. Huli mo nang linisin yung sala. Ani Lance pagdating nila sa storage room. Yung mga kwarto, sir. Hindi mo kailangang linisin ng mga kwarto. Yung sinabi ko lang. Sigurado ka, sir. Magaling naman ako maglinis. At huwag ka mag-alala. Kahit hindi mo ako panoorin maglinis, wala akong pag-iinteresan sa mga gamit mo. Like I said, you don't need to clean the rooms. At wala ka bang ibang damit? Bakit ganyan ang suot mo? Muli ay pinasadahan siya nito ng tingin. Wala akong ibang dalang damit, sir. Kung alam ko lang na paglilinisin mo ako, di sana t-shirt at pantalon ako. Sana sinabi mo rin agad na maglilinis pala ako. Bahagyang umangat ang kilay nito. So why did you come here wearing that dress? Bahagyang nag-init ang mukha niya. Hindi ako nagpaganda para sa'yo, sir. May pupuntahan kasi ako mamaya pagkatapos nito. Malay ko bang ganito pala ang gagawin ko dito? Depensa niya. You're being too defensive, Miss Castillo. Anyway, sige na. Paglinis ka na. Wika nito. Tila may multo ng ngiti sa mga labi. O baka guni-guni niya lang yun. Nakaramdam ng hiya si Sanya nang iwan siya ni Lance. Nakakainis naman. Bakit ba kasi kung ano-anong nasasabi ko sa harap niya? Paninisin niya sa sarili. Sa huli ay bumuntong hininga na lang si Sanya at inililis ang manggas ng blouse ng suot na dress. Hinubad din niya ang suot na sandals at isinuot ang pambahay na tsinelas na nakita sa storage room. Una niyang nilinisan ng bathroom. In fairness naman, kahit sobrang lawak ng banyo ay malinis yon at wala masyadong dapat linisin. Hindi rin naman siya nahirapan dahil sanay siya sa gawaing bahay. Pagkatapos niya sa banyo ay sa kusina naman siya nagtungo. Marunong para siyang magluto. O baka naman may cook siya. Ani sa sarili nang mapansin na nagagamit ang mga kasangkapan nito sa kusina. Kulang isang oras ang nakalipas ay nagtungo na siya sa sala. Doon ay naabutan niya si Lance. Nakaupo ito sa sofa. Sa kandungan nito ay nakapatong ang isang laptop. Nakasuot din ito ng black-rimmed eyeglasses na lalong nagpagwapo rito. Tumigil ka, Sanya. Hindi mo na nga siya crush, di ba? Ilang beses ka nang sinupladuhan at ininsulto ng lalaking yan. Nakaka-turn off kaya siya. Paalala niya sa sarili. Sir, tapos ko nang linisan yung banyo at kusina. Dito na ako sa sala. Formal na wika niya kay Lance. Mula sa laptop ay nagangat ito ng tingin sa kanya. Go ahead. Okay lang sa'yo na linisan ko tong sala kahit nandito ka. Baka maistorbo ka sa ginagawa mo. Lumipat ka na lang kaya, sir. It's fine. I'll stay here. Sigurado ka, sir? Walang sisihan na. Tumango ito. Go ahead. Maglinis ka na. Don't mind me. Ako rin, sir. Don't mind me. Magtrabaho ka lang dyan. Anya rito. Nagsimula siyang vacuumin ng sala. Sir, excuse me. Wika niya kay Lance nang linisin niya ang carpeted floor malapit sa kinauupuan nito. Nagangat ng tingin si Lance. Napansin niyang natigilan ito nang mapatingin sa dibdib niya. Malalim ang neckline ng dress na suot ni Sanya at kita ang cleavage niya kapag yumuyuko. Sorry, sir. Anya at mabilis na tinakpan ng kamay ang neckline. Tumikhim si Lance at kunot noong nag-iwas ng tingin. I'm sorry too. I didn't mean to look. Napansin niyang namumula ang magkabilang tenga nito. Teka, nag-blush ba siya dahil nahuli ko siyang nakatingin sa dibdib ko? Untag niya sa isip. Sir? What?
Okay ka lang? Namumula ka ah. Of course, I'm fine. Kunot noong sagot nito. Bago pa siya makasagot ay inilapag nito ang laptop sa center table at tumayo. Dumiretso ito sa isang silid na hula niya ay siyang silid nito. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance at inabot sa kanya ang isang t-shirt. Here, isuot mo habang naglilinis ka. Anito. Sir? Nagtatakang tanong niya. Hindi ka makapaglinis ng maayos sa suot mo. Ipatong mo yung t-shirt sa dress mo para komportable ka. Okay naman ako dito sa dress ko, sir. Nilinisan ko na nga yung kusina at banyo. Ako hindi komportable. Nagangat siya ng kilay at pinigilang mangiti. Bakit, sir? Napapatingin ka sa boobs ko? Ngayon ay namula na rin maging ang mukha nito. Will you stop saying that word, Miss Castillo? Alin, sir? Yung boobs? Hindi naman bastos yun ah. Just put the shirt on. Hindi ba ayaw mo na masisante sa trabaho? Then sundin mo ako. Supladong sagot nito. Fine, ito na po, sir. Nakangusong sagot niya. Itinabi niya ang hawak na vacuum. Sa harap ng binata ay isinuot niya ang t-shirt na ibinigay nito. Agad na kumapit sa kanya ang bango niyon. Suot ko na, sir. Okay na po ba? Satisfied ka na? Baling niya kay Lance. Tumango ito. Ituloy mo na ang paglilinis mo. Sige po. Tigil ang ngiting itunuloy niya ang paglilinis sa sala. Bukod sa hindi siya makapaniwalang suot niya ang t-shirt nito, hindi niya makalimutan ang pagbablush nito. Para itong nahuling nagnakaw nang makita niyang nakatingin ito sa cleavage niya. Kung makapag-react naman si sir, parang ngayon lang nakakita ng cleavage. In fairness, ang cute niyang mag-blush. Anya sa isip. Pagkatapos mag-vacuum ay naisipan ni Sanya na punasan ng ilang frame na nakadisplay sa shelf sa isang bahagi ng sala. Grabe, ang ganda talaga ng jeans ng pamilya ni sir. Wika niya habang pinagmamasdan ang frame na kung saan naroon ang larawan ni Lance kasama ang pamilya nito. What did you say? Bumaling siya kay Lance na nakatingin na pala sa kanya. Ngumiti siya. Sabi ko, ang ganda ng jeans ng pamilya mo, sir. Walang tapo, no? Ang gwapo ni Sir Lawrence at ang ganda naman ni Ma'am Leslie. Tapos ang ganda-ganda ni Ma'am Lauren. Ani na ang tinutukoy ay ang mga magulang at nag-iisang kapatid ni Lance. Sa 3 taong pagtatrabaho niya sa kumpanya, ay isang beses na niyang nakita sa personal ang pamilya ni Lance. Maging ang ilang miyembro ng Buena Vista Clan na kinabibilangan nito. Favorite siguro ni Lord yung pamilya niyo, no? Anya pa. Tapos ka na bang maglinis? Sa halip ay sagot nito. Opo sir, ito na lang mga nakadisplay pinupunasan ko. Huwag mo nang punasan yan. I didn't ask you to do that. Just come here and sit. Itinuro nito ang bakanting sofa sa harap nito. Binitiwan niya ang hawak na frame at naupo sa sofa. May ipapagawa ka pa sa akin, sir? Just stay here. Pagkatapos sabihin ay tumayo ito at iniwan siya sa sala. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin. Pagbalik dito ay may dala itong tray ng sandwich at juice. Kumain ka muna bago umalis. Anito at inilapag sa harap niya ang tray. Napakurap siya. Ikaw ang gumawa nito, sir? Who else? May nakita ka bang ibang kasama ko dito sa kondo? Ngumuso siya. I mean, hindi ko in-expect na pamemeriendahin mo ako, sir. I'm not as bad as you think. Alam ko namang hindi ka masama, sir. Suplado lang, oo, pero generous kang boss. Daming ang benefits sa company eh, kaya ayaw kong matanggal sa trabaho. Don't worry, I won't fire you. Nakangiti siyang nagangat ng kilay. Aba, sir, kapag tinanggal mo pa ako sa trabaho pagkatapos mo akong gawing house cleaner, magwe-weld ka na talaga ako. Nagangat ng kilay si Lance, subalit nakita rin niya ang pag-angat ng isang sulok ng mga labi nito. Napakurap siya at napaawang ang mga labi. Marunong ka naman palang humiti, sir. Ang gwapo mo lalo. Kumunot ang noon nito at muling nagangat ng kilay. Akala ko ba hindi mo na ako crush? Binabawi ko na. Gusto niyang sabihin, subalit pinigilan niya ang sarili. Ito namang si sir, kahit naman hindi na kita crush, hindi mabubura ang katotohanan na gwapo ka. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Sa halip ay nakangusong sagot niya. Kumain ka na nga. Salamat, sir. Ikaw, kumain ka na po ba? Isang tipid na tango lang ang isinagot nito bago nagpatuloy sa ginagawa. Kinain niya ang clubhouse sandwich na ginawa ng binata.
Salamat sa merienda, sir. Ako na magbabalik nito sa kusina. Anya nang maubos ang pagkain. Tumango ito. Fine, go ahead. Dinala ni Sanya ang tray sa kusina. Hinugasan na rin niya ang baso at platitong ginamit. Sinubukan niyang ibalik ang tray sa cupboard. Subalit dahil mataas yun ay kailangan pa niyang tumingkayad. What are you doing? Napapitlag si Sanya nang marinig ang barito ng tinig ni Lance. Nawalan tuloy siya ng balanse at nabitiwan ng tray. Miss Castillo! Ani Lance na agad na nakalapit at hinawakan siya sa braso. Subalit natapakan nito ang tray at nadulas, kaya bumagsak ito sa kahoy na sahig. Samantalang siya ay bumagsak sa katawan ng binata. At ang mga labi niya, naglanding sa mga labi nito. Parehong nanlaki ang mga mata nila ni Lance. Ilang sandaling natulala si Sanya bago inilayo ang mukha sa lalaki. Sir, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tanong niya sa nakatulalang lalaki. Tumikim ito bago maraing pumikit. Get off me, Miss Castillo. I'm sorry, sir. Nagkukumahog na umalis si Sanya sa ibabaw nito. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil yun sa nahalikan niya ang lalaki o dahil naglapat ang katawan nila o dahil natatakot siya sa reaksyon nito. Sir, I'm sorry. Muli ay sambit niya habang pinanonood na tumayo ang lalaki. Nagulat ako kaya nawalan ako ng balanse. Nasaktan ka ba, sir? Salubong ang mga kilay na bumaling sa kanya si Lance. Just leave, Miss Castillo. Tapos na pinapagawa ko sa'yo. Sir, hindi ko sinasadya yung nangyari. Aksidente yung pagtama ng lips ko sa'yo. I said leave. Umalis ka na. Teka, sir, hindi mo naman ako ipapatanggal sa trabaho, di ba? Nagbuga ito ng hangin. Hindi kita ipapatanggal sa trabaho. Just leave now. Okay, sir. Sorry ulit sa nangyari. Sana hindi ka nasaktan. At thank you po sa merienda. Dumiretso siya palabas ng kondo nito. Nasa pinto na siya nang marinig niya ang boses ni Lance. Nalingunan niya ang binata na sumunod pala sa kanya. Ano yun, sir? Lumunok ito bago tumikim. Mag-ingat ka. Thank you po, sir. Tipid ang ngiting sagot niya. Habang lula ng elevator ay hawak ni Sanya ang ibabang labi. Hanggang ngayon ay ramdam niya ang init at lambot na mga labi ni Lance. Tila pa nga may gumapang na kuryente sa katawan niya kanina. Oh my God, ang lambot ng lips niya. Ang tamis. Hindi ako makapaniwalang nahalikan ko siya. Litanya niya sa sarili. Sa halip na umuwi sa apartment ay dumiretso siya sa kondo ni Bianca na malapit lang din sa kondo ni Lance. O Sanya, ano yung suot mo? Tanong ng kaibigan nang pagbuksan siya nito ng pinto. Ibinaba niya ang tingin sa sarili. Doon lang niya napagtanto na hanggang ngayon ay suot pa rin niya ang t-shirt na pinahiram sa kanya ni Lance. Nakapatong pa yun sa dress niya. Kay Sir Lance na t-shirt to. Namilog ang mga matang hinila siya ni Bianca papasok sa kondo nito. Kay Sir Lance? Binigyan ka niya ng t-shirt? Ano ginawa mo sa kondo ni Sir Sanya? Wala, pinaglinis lang niya ako ng kondo niya. Tapos pinagsuot niya ako ng t-shirt kasi nasilip niya ang boobs ko habang naglilinis. Gentleman pala ang CEO natin. Bakit namumulay ang mukha mo? Nakagat niya ang ibabang labi bago ikinwento rito ang aksidenteng nangyari sa kusina ni Lance. Ang swerte mong gaga ka? Nahalikan mo si Sir Lance? Tumitiling wika ni Bianca. Kamusta? Sarap ba ng lips niya? Tigil ang ngiting tumatango siya na lalong ikinatili nito. Pero akala ko talaga galit siya sa nangyari. Bigla niya kasi akong pinaalis kanina. Nagulat ako nung hinabol niya ako para sabihin na mag-ingat ako pa uwi. Baka nabigla lang sa nangyari tapos narealize niya na masarap pala ang lips mo. Nakangising sagot nito. Parang smack lang naman yung nangyaring kiss, Bianca. At alam mo bang kanina, pinangalandakan niya sa akin na hindi niya ako type. Ganun? Ang prangka ha? Oo, kaya sabi ko di ko na rin naman siya type. Ayun, parang nagalit. Nagtawanan sila at nag-apiran pa. Pag-uwi ni Sanya sa apartment ay nilabhan niya ang t-shirt ni Lance. Isasoli niya yun sa lalaki pagbalik niya sa trabaho. Araw ng Lunes, pagdating ng lunch break, sa halip na bumaba si Sanya sa cafeteria ay umakyat siya patungo sa opisina ng CEO. Hi, good afternoon. Bati ni Sanya sa sekretary na bumungad sa kanya. Good afternoon. Do you have any appointment with Sir Lance? Tanong nito. Tipid ang ngiting umiling siya.
Wala. Ipapaabot ko lang sana to kay Sir Lance. Pakisabi sa kanya, pinapabigay sa kanya ni Sanya Castillo. Anya at inilapag sa desk nito ang hawak na paper bag. You're Miss Sanya Castillo? Oo. Ngumiti ang sekretarya. Ikaw na magbigay kay Sir, pumasok ka na sa office niya. Ha? Papasok ako sa opisina niya? Nasa loob po si Sir Lance, hindi pa siya bumababa para mag-lunch. Okay lang na pumasok ako, sure ka? Yes, miss. Si Sir Lance ang nagbili na kapag pumunta ka, padiretsuhin kita sa opisina niya. Nabigla man ay sinunod ni Sanya ang sekretarya. Pagpasok niya sa opisina ng CEO ay naabutan niya si Lance na nasa likod ng desk nito. As usual, napakagwapo nito sa dress shirt na itinupi hanggang siko. Nagtama ang mga mata nila. Miss Castillo, you're here. Formal na bati nito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sa kabila ng kaunting kaba ay ngumiti siya. Hi Sir Lance, isasoli ko sana tong t-shirt na pinahiram mo sa akin. Ibibigay ko lang sana sa sekretary mo pero pinapasok niya ako. Inabot niya rito ang paper bag. Thank you. Ngiti nito. Napatitig siya kay Lance. Sir, okay ka lang? Bakit itong ngumiti sa kanya? At marunong pala itong ngumiti ng ganun? Bahagyang kumunot ang noon nito. I'm okay. Bakit hindi ako magiging okay? Kasi ngumingiti ka. Naputo lang sinasabi niya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Lance. Mula roon ay pumasok ang ina at kapatid ng binata na sina Mrs. Leslie Salvador at Lawrence Salvador. Lance, iho, wala ang sekretary mo sa labas kaya pumasok na kami ng kapatid mo. Oh, may kasama ka pala. Wika ng ginang na agad na napatingin kay Sanya. Na-starstruck siya sa dalawang bagong dating. Kaya sa halip na magsalita ay napangiti lang siya sa mga ito. Ma, Lauren. Bati ni Lance sa ina at kapatid. Lance, dumaan kami ni Lauren dito sa office mo para sumabay mag-lunch. Anyway, who is this lovely woman, iho? Tanong ng ginang bago muling bumaling kay Sanya. Ma, Lauren, this is Sanya Castillo, girlfriend ko. Bika ni Lance. Kasabay noon ay naramdaman ni Sanya ang kamay ng lalaki sa baywang niya. Teka, ano raw? Ipinakilala niya akong girlfriend niya sa pamilya niya? Hindi makapaniwalang wika niya sa isip. Nakaawang ang mga labing bumaling siya kay Lance. Lalo siyang nagulantang nang umiti ito sa kanya. I'm sorry, baby. I can't keep our relationship a secret to my family. Gusto kong malaman nila kung sino ang girlfriend ko. Masuyang wika nito bago ibinalik ang tingin sa ina at kapatid. Oh, this is a pleasant surprise, iho. Hindi ko alam na may girlfriend ka na pala. Nakangiting wika ng ina nito. You heard me right, ma. Sanya is my girlfriend. She's also an employee here in the company. Ayaw sana niyang ipaalam sa ibang relasyon namin dahil nag-aalala siya sa sasabihin ng iba. I assured her she has nothing to worry about though. Bumani sa kanya ang ina ni Lance at ngumiti. Nice to meet you, iha. Please wag kang mailang sa akin. We don't care if my son's girlfriend is an employee here. Ang mahalaga, mahal ka niya at mahal mo siya. Ngumiti rin sa kanya ang kambal ni Lance na si Lauren. Hi Sanya, you're so pretty. May taste pala si Lance pagdating sa babae. Yung mga naliling kasi sa kanya dati, parang mga kawayan sa tuod. Sa kabila ng pagtataka at pagkabigla sa mga sinabi at kinilos ni Lance, ay pinili niyang sakyan ang sinabi nito. Nice to meet you rin po, ma'am. Ganon din sa'yo, Miss Lauren. Tita Leslie na lang ang itawag mo sa akin at Lauren na lang dito sa kakambal ni Lance, iha. Nakangiting anang ginang sa kanya. Sige po, Tita Leslie. Good, iha. Well, magla-lunch ba kayo, Lance? Sabay-sabay na tayo. Tanong nito. Yes, ma. Sasabay kami mag-lunch ni Sanya sa inyo. Ani Lance sa ina. Alanganing ngumiti si Sanya. Hindi po ako sasabay. Kasabi ko kasi yung mga katrabaho ko. May ibinigay lang ako kay Sir Lance. Marahang pinisil ni Lance ang baywang niya. Tila may kuryenteng gumapang doon. Come on, baby. Sinabi ko naman na wag mo na akong tawagin, sir. At sumabay na tayo mag-lunch kina mama. Bukas mo na sabayan ng mga office mate mo. Malambing na baling nito sa kanya. Baby? Tinawag niya akong baby? Diyos ko po, ano bang trip ni sir at bakit ganito to? Sinapian ba to? Wika niya sa isip. Sige na, iha. Gusto pa sana kitang makausap.
Hindi kasi nagkukwento sa akin si Lance. Nakangiting pangungumbinsi sa kanya ng ginang. Sige po, Tita Leslie. Sa huli ay pagpayag niya. Sumama sila ni Lance sa ina at kapatid nito palabas ng opisina. Nananatiling nakahawak sa bewang niya ang lalaki. Dahilan upang magwala ang sistema niya. So iho, gano'n na kayo katagal ni Sanya? Tanong kay Lance ng ina nito habang nasa elevator sila. Bago pa lang ma. Tipid na sagot nito. Paano kayo nagkakilala? We met at the elevator. Late na akong umuwi nung gabing nagkasabay kami ni Sanya. Napakurap-kurap ang dalaga. Talagang naloloka siya sa mga sinasabi ni Lance sa mga kasama nila. Talagang pinapalabas nito na may relasyon silang dalawa. Pero bakit? Niligawan ka ni Lance, Sanya? O siyosang baling sa kanya ni Lauren? Bumaling siya kay Lance para manghingi ng tulong. Subalit nakangiting nag-angat ng kilay lamang sa kanya ang magaling na CEO. Come on, baby. Tell them na crush mo ako dati pa, kaya hindi ka na nagpaligaw sa akin. Anito. Lintik, ayan na naman siya sa baby niya. Nakakapanghina ng tuhod. Ano ba kasi itong palabas niya? Ani Sanya sa isip. Oh, crush mo pala tong kakambal ko, Sanya? Tukso sa kanya ni Lauren. Nag-init ang mukha niya nang mapagtanto kung ano ang sinabi ni Lance sa kapatid. Oo. Crush ko ang kakambal mo kaya wala nang nangyaring ligawan. Nakangusang wika niya kay Lauren. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas silang apat. Dumiretso sila sa isang restaurant sa labas ng gusali. Isang pribadong room ang kinuha ni Lance. What do you want to eat? Tanong sa kanya ni Lance. Masuyo ang boses nito na patuloy na nagpawala sa dibdib niya. Mula sa hawak na menu ay nagangat si Sanya ng tingin sa lalaki. Hindi pa ako nakakakain dito, kaya ikaw na mag-decide. Okay lang naman sa akin kahit ano. Hindi siya makapaniwalang kasabay niyang kumain ng mga big boss ng kumpanya at bilang girlfriend pa ni Lance. Alright, we'll have their specialty dishes here. Ni Lance. Hindi ka pa dinala dito ni Lance, Sanya? Tanong ni Lauren. Kaharap nila ni Lance sa mesa ang ina at kapatid nito. Tumikim si Lance. Ayaw ni Sanya na may makakita sa aming mga empleyado, kaya hindi kami madalas na sabay kumain. Oh, I hope you don't mind those people around you, Iha. Like I said, we don't care kung anong klaseng babae ang iharap sa amin ni Lance, as long as nagmamahalan kayong dalawa. Singit ng ina ng binata. Ngumiti si Sanya sa ginang. Sa kabila ng karangyaan ay hindi siya nito tiningnan na may panghuhusga. Just like you, Iha, normal na tao lang ako bago ko napangasawa ang papa ni Lance at Lauren. Isang ordinaryong teacher lang ako noon. Pagpapatuloy ng ginang. Talaga po? Nabiglang gagad niya. Oo, Iha. Huwag ka rin mahiya na ikaw ang unang nagkagusto sa anak ko. Ganyan din ako kay Lauren, sa papa nila. Ako yung unang na-inlove pero sa huli, siya yung naging patay na patay sa akin. Natatawang pagkukwento pa ni Leslie Salvador. Naaliw si Sanya sa pakikipag-usap sa ina ni Lance. Masarap itong kausap. Gayon din si Lauren na panaka-naka ay sumasali sa kanila. Sa kabila ng antas ng mga ito sa buhay ay hindi matapobre ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating ang pagkain nila. Nabigla siya nang asikasuhin siya ni Lance. Okay lang Lance, kaya ko naman. Anya nang ipaglagay siya nito ng binalatang hipon sa plato niya. Hayaan mo siya, Iha. Ngayon ko lang nakita si Lance na naging sweet sa isang babae. Wika ng ina ng binata. Talaga po? Don't mind my mother. Just eat, Sanya. Masuyong wika ni Lance na ipinaglagay siyang muli ng pagkain sa kanyang pinggan. Ikaw din, kumain ka na. Baling niya sa binata. Ngumiti si Lance bago bumaling sa sariling pagkain. Tila may kumiliti sa dibdib ni Sanya sa ngiting yun ng lalaki. So, Sanya, paano ka na-inlove dito sa kapatid ko? Ang suplado nito eh. Pinaglihi yata to ni Mama sa sama ng loob. Totoo yata yung sinasabi nila na sa kambal, merong isang mabait at merong isang masama ang ugali. Obviously, ako yung mabait. Baling sa kanya ni Lauren sa gitna ng pagkain. Stop it, Iha. Hindi masama ang loob ko nang pinagbuntis ko kayo. Alagang-alaga kaya ako ng papa nyo. At hindi naman masama ang ugali ng kapatid mo. Ano ka ba? Saway ni Mrs. Salvador sa anak. Bakit ang uptight ni Lance, ma? Nauntog ba siya nung pinanganak mo? Ani Lauren sa ina. Bahagyang natawa si Sanya. Nasa mid-dulay siya.
Here, Sanya. Bago pa niya mapunasan ang nabasang bahagi ng muka, ay naunahan na siya ni Lance. Pagkatapos ay matalim na bumaling to sa kapatid. Shut up and eat, Lauren. Masungit na wika nito. Ikaw talaga anak, puro kakalokohan. Ani naman ang ginang sa anak na babae. Ngumisi lang si Lauren at muling tumingin kay Sanya. So, paano ka nga na-inlove kay Lance, Sanya? Napanguso siya. Well, kahit suplado ang kakambal mo, gwapo siya at gentleman. Tapos maasikaso rin. Nakakahanga rin na magaling din siyang leader ng kumpanya. Sumalyap siya kay Lance. Nakatingin sa kanya ang binata. May ngiti sa mga labi. Thank you, baby. Nag-init ang mga pisngi niyang gumanti rito ng ngiti. O, tama na yan. Huwag na kayong magtitigan sa harap ng pagkain. Saway ni Lauren dahilan upang alisin niya ang tingin kay Lance. Ilang sandali pa ay natapos ang lunch nila. Pagbalik sa lobby ng tower ay nagpaalam na rin sa kanila ni Lance ang ina at kapatid nito. I'll see you soon, Sanya, iha. Lance, dalhin mo siya sa bahay. Let's have dinner together para makilala din siya ng papa mo. Malaki ang ngiting wika ni Mrs. Salvador sa anak. Sure, ma. Pagkatapos mawala ng ina at kapatid ni Lance, ay sabay silang bumaling ng binata sa isa't isa. Sir Lance. Let's talk at my office. Anito at iginiya siya sa elevator. Tahimik si Sanya habang nasa elevator. Subalit pagdating sa loob ng opisina ni Lance, ay hindi na niya napigilan ng sarili. Sir, bakit mo ako'y pinakilalang girlfriend mo sa harap ng nanay at kapatid mo? Tumikhim ang binata. Well, matagal na akong gustong ireto ni mama sa mga kakilala niya at ayoko sa ginagawa niya. Kaya naisip kong ipakilala kang girlfriend sa kanya kanina. Ha? Di ba sinabi mong ayaw mong mapagkamalang boyfriend ko tapos biglang ganito? Nakibit balikat ito. I changed my mind. Pwede mo nang sabihin sa ibang tao na boyfriend mo ako. Ha? Seryoso ka, sir? Parang nung isang araw lang, nagalit ito at halos tanggalin siya sa trabaho dahil sa kasinungaling ang nasabi niya. Pagkatapos ngayon ay sasabihin nitong ayos lang na ipagkalat niyang boyfriend niya ito? Total, sinabi ko na kay mama at Lauren na girlfriend kita. Kailangan mo nang magpanggap na girlfriend ko sa harap nila at maging dito sa buong opisina. Napalunok siya. Paano kung ayoko, sir? Nagangat ito ng kilay. Really? Ayaw mo? Hindi ba crush mo ako? Nakalimutan mo atang hindi na nga kita crush, sir. Kakasabi ko lang nung Sabado, di ba? Ngumiti ito, tila nangaakit. Kapag naging mabait ako sa'yo, magugustuhan mo ba ulit ako? Napalunok siya. Let's see. Maging mabait ka muna, sir. Isang ngiti ang isinagot nito sa kanya. Whether you like it or not, kailangan mo magpanggap ng girlfriend ko, Sanya. May kasalanan ka sa akin, remember? Pero sir, bayad na yung kasalanan ko. Pinaglinis mo na ako ng kondo ng Sabado ah. May kasalanan ka ulit sa akin. Remember what happened last Saturday? Hinalikan mo ako. Namula ang mukha niya. Hindi ko naman sinasadya yun, sir. But still, you kissed me. Kailangan mong bayaran yun sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang girlfriend ko. 1 month, Sanya. Be my girlfriend for a month. Fine. Sige, sir. Girlfriend mo na ako. Sa huli ay pagpayag niya dahil wala naman siyang choice. Good. Here's my phone. Put in your number. Wala sa sariling inilagay niya ang number sa cellphone ni Lance. Hindi niya mapaniwalaan ang mga nangyari sa kanya sa loob ng isang linggong nagdaan. Sir, tapos na yung lunch break. Kailangan ko nang bumalik sa 8th floor. Anya nang ibalik dito ang cellphone. Come on, ihahatid na kita sa department mo. Namilog ang mga mata niya. Sir, baka machismis tayo nito. Umangat ang sulok ng mga labi nito. Di ba yun ang gusto kong mangyari? Ang kumalat sa opisina na boyfriend mo ko? Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya palabas ng opisina nito. Parang idinuduyan siya sa ere habang patungo sa department nila. I have a business dinner later, kaya hindi kita maihahatid pa uwi. Ani Lance. Napakurap siya. May bala kang ihatid ako pa uwi, sir? You're my girlfriend now, Sanya. Hindi ba normal naman yun sa mga mag-boyfriend? Nakangiting sagot nito na nagpawala sa dibdib niya. Bago pa makasagot ay bumukas na ang elevator sa 8th floor. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ng mga katrabaho niya nang makita ang magkahawak na kamay nila ni Lance.
I'll see you tomorrow, okay? Huwag ka masyadong magpagod. Go home after 5. Huwag ka na mag-overtime. Ani Lance. Wala sa sariling tumango siya. Wala ka bang sasabihin sa akin na boyfriend mo? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Ikaw din. Mag-ingat ka pa uwi mamaya, sir. Call me Lance, Sanya. That's an order from your boyfriend. Okay, Lance. Napangusong sagot niya. Ngumiti ito bago tumalikod at bumalik sa elevator. Nang mawala si Lance, pinalibutan siya ng mga katrabaho. Tama ba yung narinig namin? Boyfriend mo na si Sir Lance? Ani Bianca. Kaya ba sinadya ka niya rito nung isang araw? Ang swerte mo, Sanya. Wika pa ni Jenny. Isang ngiti lamang ang isinagot niya sa mga ito. Pagkatapos ng trabaho ay sabay silang umuwi ni Bianca. Doon niya ikinuwento niya sa kaibigan ang tungkol sa pagpapanggap niya bilang nobya ni Lance. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbagong ihip ng hangin, Bianca. May tama yata sa utak si Sir. Anya sa kaibigan. Baka naman masyadong nasarapan sa lips mo kaya gusto kang maging girlfriend bigla. Nakangising wika nito. Ewan, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ba dapat masaya ka? Pangarap mo siya maging boyfriend tapos sa isang iglap, biglang natupad oh. Ang sweet niya sa akin kanina sa harap ng nanay at kapatid niya. Paano kung ma-inlove ako sa kanya? Eh di akitin mo para ma-inlove din sa'yo. Total umaakto kang girlfriend niya, madali mo lang yun magagawa. Sa lahat ng mga babae may gusto kay Sir Lance, ikaw ang maswerteng napili niya para magpanggap na girlfriend niya. Imagine that, mararanasan mong maging boyfriend ng gwapong CEO natin. Para ka na rin tumama sa loto, Sanya. Sa halip na mag-worry ka dyan, sulitin mo na lang yung isang buwan na boyfriend mo siya. Litanya ni Bianca. Sa huli ay nagpasya siyang sundin to. Simula sa araw na yon, susulitin niya ang pagiging girlfriend ni Lance. Kaya naman pag uwi niya ng apartment ay nagpadala siya ng mensahe sa binata. Sinabi niyang nakauwi na siya. Isang minuto ang nakalipas ay tumunog ang cellphone niya sa tawag nito. Sanya? Bungat ng baritonong tinig ni Lance mula sa kabilang linya. Hi Lance, nagsend ako ng text na nakauwi na ako. Sorry kung naabala yata kita. No, it's okay. Thank you for messaging me. Naisip ko kasi na normal yun sa magkarelasyon. Baka sabihin mo hindi ako mabuting girlfriend dahil hindi mo lang ako nag-inform sa'yo kung nakauwi na ako. Nakarinig siya ng mahinang tawa mula sa kabilang linya. Now you're being a good girlfriend, huh? Uy, napatawa kita. Baka ma-inlove ka sa akin, ah. Bakit? Masama bang ma-inlove ako sa girlfriend ko? Hindi naman. Pakikisakay niya rito. What are you having for dinner? Ito, bumili ako ng barbecue sa labas. Ikaw, kumain ka rin ng dinner sa oras. I'm on my way to a meeting. Baka gabihin na rin ako ng uwi. Okay, mag-ingat ka pa uwi. Thank you. I'll see you tomorrow, Sanya. Sige na, put the phone down and eat. Napahawak siya sa pisngi matapos ibaba ang tawag. Hindi niya inaasahan na ganun palang klaseng boyfriend si Lance. Sweet ang binata. Talagang tinawagan pa siya nito sa halip na mag-reply na lang. Nang gabing yon, nakatulog siya na may ngiti sa mga labi. Kinabukasan, masaya siyang pumasok sa trabaho. Sakto 8:00 ng umaga ay nakarinig siya ng komosyon mula sa mga katrabaho. Paglingon niya sa gawing elevator, nakita niya si Lance na naglalakad palapit sa kanya. Tumayo siya nang makarating ito sa desk niya. Good morning, Sanya. Bati ni Lance. Good morning, Lance. Napakurap na bati niya. Pasimpleng sumulyap siya sa mga katrabaho na nanonood sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Kibit balikat nang umiti si Lance. Gusto kong makita ang girlfriend ko bago ako magsimula sa trabaho. May masama ba ron? Nagwala ang puso niya. Ngumuso siya para pigilan ng ngiti. Nakita mo na ako, Sir Lance. Pwede ka nang umakyat sa office mo. Kanina ka pa pinagtitinginan ng mga katrabaho ko. Alright, I'll go ahead. I'll see you later. Sabay tayong umuwi. Okay, sagot niya. Nang mawala si Lance ay muli siyang nilapitan ng mga katrabaho. Grabe, ngayon lang namin nakitang umiti si Sir Lance, Sanya. Komento ni Donnie. Wala ang ganda ko kasi. Nakangising sagot na lamang niya sa mga ito. Nang hapong yon, tulad ng sinabi ni Lance, ay pinuntahan siya nito sa 8th floor pagdating ng 5:00. Hello, boyfriend. Malaki ang ngiting bati niya sa nobyo. Tulad ng sinabi niya kay Bianca,
Susulitin niya at paninindigan ang pagiging pretend girlfriend ni Lance. Ngumiti ito. Hi, let's have dinner first before I drive you home. Talaga? Saan naman tayo kakain? Saan mo ba gusto? Okay lang sa akin kahit saan basta kasama kita. Kahit sa karinderya pa yan o kaya sa parisan. Naaaliw na nag-angat ito ng kilay. Sa tingin mo, dadalhin kita sa karinderya? Sabi ko lang naman na kahit saan. Okay ako basta ikaw ang kasama kong kumain. Nakatawang sagot niya. Ganyan ka palang girlfriend Masyadong bolera. Ikaw, anong klase ka bang boyfriend, Mr. Lance Salvador? You will see. Anito at makahulog ang umiti. Sa huli ay dinala siya ni Lance sa isang restaurant sa hotel malapit sa opisina. Galante mo namang boyfriend, ngayon lang ako nakapunta dito. Anya habang iginagala ang tingin sa interior ng eleganting restaurant. Ngumiti lang ito. I'm glad ako ang kasama mo sa first time mo. Now, tell me about yourself, Sanya. Bakit gusto mo ko magkwento tungkol sa sarili ko? Well, I want to get to know things about my girlfriend. May kilig na gumapang sa sistema niya nang sabihin nito ang salitang girlfriend. 3 years na ako sa Salvador Corporation. I already know about that. Talaga? I looked into your file. Tell me something personal, Sanya. Mag-isa lang ako dito sa Maynila. Nasa probinsya kasi ang pamilya ko. 2 kami magkapatid, panganay ako. Nag-aaral pa yung kapatid ko. Medyo malaki kasi yung agwat ng edad namin. Anong paborito mong pagkain? Mahilig ako sa manok. Paborito ko yung sinampalukang manok. Sinampalukang manok? Kunot noong tanong nito na halatang walang alam sa naturang potahe. Oo, parang tinola pero maasim kasi may sampalok. Hindi ka pa nakakain nun? I haven't heard of that. Hindi rin nagluluto ng ganun ang kasambahay namin, kahit si Mama. Masarap yun. Kung gusto mo, ipagluluto kita. Talaga? Marunong ka magluto? Natawa siya. Siyempre marunong. Hindi naman kami mayaman para magkaroon ng kasambahay. Saka mag-isa ako sa apartment kaya wala akong ibang aasahan magluto kundi ang sarili ko lang. Marunong din ako magluto. Mama taught us. Anito. Namilog ang mga mata niya. Talaga? Sige nga, pakitaan mo ako, Lance. Ngumiti ito. One of these days, ipagluluto kita. Nahinto sila sa pag-uusap nang dumating ang order nila. Pasta ang in-order niya habang steak naman ang kay Lance. Do you want to taste mine? Tanong nito nang makitang nakatingin siya sa order nito. Pwede? Of course. Humiwa ito ng steak at inilagay sa plato niya. Di ko akalain na sweet ko palang boyfriend, Lance. Nakangiting wika niya. Anong akala mo? Kasi suplado ka at uptight. Akala ko suplado ka o kaya nonchalant ka rin si girlfriend mo. I'm proving you wrong, right? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Tumango siya. Oo, parang ibang Lance yung kaharap ko mula pa kahapon. I'm sorry for my initial behavior, Sanya. It's just that my secretary 5 years ago did the same thing. Pinakalat niya na boyfriend niya ako at ako ang ama ng pinagbubuntis niya. I was still the vice president of the company at that time. Nakaapekto ang chismis na yun sa opinion ng board sa akin. Napasinghap siya sa nalaman. Kaya pala may edad na ang sekretary nito ngayon. I'm sorry, Lance. It's fine, Sanya. I should be the one apologizing for my initial behavior towards you. Kaya ba suplado ka na sa mga empleyado, sir? I just want to put boundaries towards my employees. Being the CEO of the company requires me to be strict and formal. Anyway, bata pa lang naman ako hindi na ako mahilig makahalubilo basta-basta. Kaya madalas akong sabihan na snob at suplado. People don't know I'm just an introvert. Akalain mo yun, introvert ka pala. Akala ko suplado ka kasi gusto mong magpayami. Magpayami? Kunot ang noong gagad nito. Parang magpapogi lalo, ganun. Kasi mabenta yung mga suplado sa ibang mga babae, Lance. Pero sa bagay, di ba naman kailangan magpayami? Sobrang gwapo mo, mayaman, successful. Kahit anong ugali mo, madaming maghahabol sa'yo. Nangiti ito. Ikaw, anong type mo sa lalaki? Gusto ko yung suplado sa iba pero pagdating sa akin, mabait at sweet. Ngumisi ito at humiwa ng steak. Gusto mo pa?
Oo, pero pwedeng subuan mo naman ako. Pabirong wika niya. Subalit hindi niya inaasahan ng subuan nga siya ni Lance. Here, baby. Pagkatapos siya nitong subuan, ay masuyong pinahiran pa nito ng napkin ang sulok ng mga labi niya. Tila natunaw ang dibdib niya sa kilig. Thank you, Lance. You're welcome. How about me? Baka gusto mo rin akong subuan ng pagkain mo. Bet mo rin palang magpa-baby sa jowa, sir, ah? Nakangising sagot niya bago ito subuan ng pasta. Habang kumakain ay nagpatuloy ang pag-uusap nila ni Lance. Nagkwento ang binata tungkol sa pamilya nito. Ang ama ni Lance ang dating CEO ng kumpanya, subalit ngayon ay advisor na lang ito. Habang ang ina nito na dating teacher ay namamahala ngayon ng isang charity institution na tumutulong sa mga mahihirap. Paglabas nila sa restaurant ay inihatid siya ni Lance sa apartment niya. Thank you sa dinner at sa paghatid sa akin, Lance. Pasasalamat niya sa lalaki. You're welcome, Sanya. I had a great time tonight. Ako rin, Lance. Sagot niya. Masarap kausap ang binata. Sobrang maasikaso rin ito. Kung pwede nga lang pahabain ng gabi ay hiniling na niya. Mag-ingat ka pa uwi and good night. Wika pa niya. Yeah, good night. Nakangiting sagot nito. Sige na, bababa na ako. Umangat ang kilay nito. Hindi mo ba bibigyan ng good night kiss ang boyfriend mo? Pwede kitang i-kiss? Nabiglang tanong niya. Pwede, Sanya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinalikan na niya ito sa pisngi. Good night again, Lance. Wika niya at lumabas na ng kotse. Hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi ni Sanya pagpasok sa apartment. Nang gabing yon, halos pagulong-gulong siya sa kama bago nakatulog. Kinabukasan ay muli silang sabay na umuwi sa trabaho ni Lance. Kumain din sila bago siya nito inihatid sa apartment. Gayon din sa mga sumunod na araw. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo pa nilang nakikilala ni Lance ang isa't isa. Pakiwari ni Sanya ay tila totoo ang relasyon nila ng binata. Feel na feel niya ang pagiging nobya nito. Araw ng Miyerkules, ipinatawag siya ni Lance sa opisina nito. Pagpasok ni Sanya sa opisina ng binata ay bumungad sa kanya ang mga pagkain na nakahanda sa mahabang conference table. Bakit ang daming pagkain, Lance? May okasyon ba? Baling niya sa lalaki. Nakangiting umiling to. Padala ni Mama yan. Napagtripan niya magluto. Binili niya sa akin na ipatikim ko sa iyo ang luto niya. Sabay tayong mag-lunch dito sa opisina. Talaga? Ang sweet naman ni tita. Ipinaghila siya ni Lance ng upuan. Una rin siyang inasikaso ng binata bago nito ay kinuha ng pagkain ng sarili. Wow, ang sarap namang magluto ni Tita Leslie, Lance. Anya nang magsimula silang kumain. I'll tell her that. Matutuwa yun na pinuri mo siya. Nako, baka maparami ang kain ko nito. E di mabuti. Lumabi siya. Baka tumaba ako. Napansin ko na dahil sa pagkain natin gabi-gabi, parang sumisikip na yung uniform ko. Dahil magkatabi sila, humarap sa kanya si Lance at tinitigan siya nito. Hindi naman Oo kaya, ang sikip na dito sa bandang boobs Dumako ang mga mata ni Lance sa bandang dibdib niya. Pagkatapos ay namula ang mukha nito. Ang cute talagang mablush ng boyfriend ko. Tukso niya sa binata. I'm not blushing. Deny pa. Namumula ang mukha mo. Hindi naman maanghang ang kinakain natin. Bakit? Don't tell me, hindi ka pa nakakakita ng boobs. Ang demure naman pala ng lolo. I'm not demure. Kunot noong sagot nito. We, di nga po. Bakit namumula ka nung sinabi ko yung salitang boobs? Shut up, or else I'll kiss your pretty mouth, baby. May pagbubantang wika nito. Sus, hindi mo kaya yon kasi demure ka. Hinahamon mo ba ako, girlfriend? Kaya mo ba? Nabigla na lang siya nang hawakan ni Lance ang mukha niya at sakupin ng mga labi niya. Tila nalipad ang kaluluwa niya sa ere nang maramdaman niya ang dila nito sa loob ng bibig. Hindi lang simpleng halik ang ginawa nito. Siniil nito ang mga labi niya at tinikman ang bawat sulok ng bibig niya. Sarap nga ng luto ni Mama. Pilyong wika ni Lance nang pakawalan ang mga labi niya. Nagiinit ang mukhang napakurap-kurap siya. Masarap nga. Ikaw ang namumula ngayon, baby. Sino sa atin ang demure, ha?
Nakangising tanong ng binata. Ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. Sa halip ay sagot niya. Kumindat si Lance bago binalingan ng pagkain. Before I forgot, I hope you're available on Sunday. Maya-maya ay tanong nito. Oo, libre ako. Bakit? May Mother's Foundation has an outreach program in Manila. Gusto mong sumama? Namilog ang mga mata niya. Oo naman, sige. Gusto ko yan, Lance. Good. Susunduin kita sa apartment mo. Dumating ang araw ng linggo. Maaga siyang nag-ayos sa lakad nila ni Lance. Nagsuot siya ng puting t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Saktong 8:00 ng umaga nang sunduin siya ni Lance. Good morning, Sanya. Bati sa kanya ng lalaki. Good morning, boyfriend. Ang gwapo mo naman sa ayos mo. Bagay sa'yo ang may sombrero. Nakaputing polo shirt ito at maong na pantalon. May suot din itong itim na ball cap. Ikaw din, girlfriend. Ang ganda mo. Sus, bolero. Kinikilig na sagot niya. I'm telling the truth. You look good in anything, lalo na sa t-shirt ko. Nangiti siya. Halika na nga bago pa ako tuluyang magpabola sa'yo. Habang nasa sasakyan sila ay nagkwento si Lance tungkol sa event. Ayon dito, hindi makakapunta ang ina nito kaya sila ng kapatid na si Lauren ang representative nito. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa isang covered court sa Tondo, Maynila. Naroon na ang mga volunteer. Natanaw din niya si Lauren. Binati siya ng dalaga nang lumapit ito sa kanila ni Lance. Hindi nagtagal ay nagsimula ang programa. Ma'am, ikaw po ang girlfriend ni Sir Lance? Tanong kay Sanya ng babaeng inabutan niya ng grocery pack. Sumulyap siya kay Lance na tulad niya ay abala sa pamimigay ng tulong sa mga nakapilang residente ng lugar. Opo, boyfriend ko. Nakangiting sagot niya sa ale. Bagay kayo, ma'am. Ang ganda mo at ang bait rin. Salamat po. Kinikilig ng ngiti ni Sanya. Nay, ako po ang swerte rito sa girlfriend ko. Maganda, sexy at mabait. Lagi pa akong pinapangiti. Wika ni Lance na narinig pa lang sinabi niya. Huwag mo naman ako masyadong purihin. Sige ka at baka mahimatay ako dito sa kilig. Baling niya kay Lance. Huwag ka mag-alala, sasaluhin naman kita. Nakangising sagot nito na ikinatawa niya. Dito pa talaga kayo naglandian? Palatak ng kakambal ni Lance na narinig din pala sila. Itong kakambal mo kasi, may harot palang tinatago sa katawan. Anya kay Lauren na natawa na lang sa kanila. Pagkatapos ng programa, niyaya si Lance ng mga kabataang naroon na maglaro ng basketball. Akala ni Sanya ay tatanggihan niya ng binata, subalit pumayag ito. Sigurado ka makikipaglaro ka sa mga kabataan na yan? Tanong ni Sanya sa lalaki. Kiwit balikat ng umiti ito. Sa tingin mo, hindi ako marunong mag-basketball? Hindi naman. Nagulat lang ako na pumayag ka. Galingan mo ikaw ang representative ng Buena Vista Foundation. Natawa ito. I-cheer mo ako. Oo naman, boyfriend. Pinanood niyang mabuti si Lance. Kahit nakamaong ito ay nakakasabay ito sa mga kabataan. Nang makashoot ito ng bola sa ring ay napasigaw si Sanya. Ang galing mo palang mag-basketball. Varsity player ka siguro ng college, no? Ang tangkad mo rin eh. Anya nang matapos itong makipaglaro. Saglit lang yon dahil katawaan lang naman. Yeah, member ako ng varsity dati. Ay sus, kaya pala confident ang lolo. Oh, uminom ka ng tubig. Habang umiinom ng tubig si Lance ay pinunasan niya ang pawis sa mukha nito. Grabe talaga ang jeans nyo. Ang gwapo mo pa rin kahit pawisan. Talaga? Oo, halatang favorite ka ni Lord. Ako kapag pawisan, mukha ng basahan. Ikaw ang hot mo pa rin. Patuloy siya sa pagpupunas dito hanggang sa makarating ang hawak na bimpo sa leeg nito. Ang sweet naman ni ate. Kiss mo naman si Sir Lance. Tukso ng isang kabataan na kalaro ni Lance kanina. Sinundan niya ng panunukso mula sa mga kasama at iba pang tao sa court. Paano ba yan? Kiss daw, boyfriend. Nakangising baling niya kay Lance. Pawisan ako. Ayokong madikit sa yung pawis ko. Anito. Ayos lang. Mabango ka pa rin naman. Nangingiting nag-angat to ng kilay. Kasunod niyon ay siniil nga siya ni Lance ng halik sa harap ng mga kasama nila. You asked for it, baby. Wika nito nang pakawalan ng labi niya. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ng mangiti. Sarap mo talagang humalik. Shh! Stop it, girlfriend. Baka mahalikan kita ulit.
Nangingiting saway nito. Ilang sandali pa'y nagpaalam sila at umalis na. Let's go on a date? Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Lance. Hindi ka ba napagod? Hindi. How about you? Are you tired? Hindi rin. Dami pa akong energy. Wala naman ako naiisip na puntahan. Doon na lang kaya tayo sa kondo mo. Ipagluluto kita. Gusto mo matikman ng luto ko, di ba? Ipagluluto mo ko? Hindi ko tatanggihan yan. Tulad ng napagkasunduan ay dumiretso sila sa kondo nito. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong lutuin. I'll just take a shower. Wika ni Lance. Habang nasa banyo ito ay nagsimulang magluto si Sanya. Pagkatapos ng kalahating oras ay muling pumasok sa kusina si Lance. Anong niluluto mo? Tanong nito. Nakangiting hinarap niya ang binata. Ang gwapo-gwapo nito kahit basa at nakabagsak ang buhok. Amoy na amoy din niya ang shower gel nito. Afritadang manok. Bala ko sanang sinampalok ang manok kaso wala kang fresh ang palok sa ref. Ang bango Nagugutom na ako. Hindi pa luto. Mga 30 minutes pa. Baka may pagkain ka sa ref, yun na lang muna ang kainin mo. I have a better idea. Nakaangat ang kilay na wika nito. Bago pa siya makapagtanong ay sinakop na nito ang mga labi niya. Akala ko ba gutom ka? Bakit tinalikan mo ko? Nakakabusog ba yung labi ko? Nakangusong wika niya nang pakawalan ni Lance ang mga labi niya. Hindi nga Lalong nakakagutom. Kaya pakisulit. Muli ay siniil siya nito ng halik. Gumanti siya ng halik sa binata at kung hindi pa nila naalala ang niluluto ay hindi sila maglalayo. Ay nako, muntik na tuloy masunog ang niluluto ko. Nakaingos na wika niya. I'm sorry baby, but don't worry. Kahit naman masunog pa ang luto mo, kakainin ko pa rin. Natawang umirap na lang siya. Ilang sandali ang nakalipas ay kumain sila. Puring-puri ni Lance ang luto niya na ikinalobo ng puso niya. 10:00 na ng gabi nang naihatid siya ni Lance sa apartment niya. Bago sila naghiwalay, ilang beses pa silang nagsalo sa halik. Nang gabing yon, habang hawak ang mga labing pinapak ni Lance, napagtanto niyang mahal na niya ang binata. Tuluyan nang nahulog ang loob niya rito. 2 linggo pa lang siyang umaaktong girlfriend ni Lance, subalit tuluyan nang lumalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi nga siya pumapalag kapag hinahalikan nito dahil gustong-gusto niya ang mga halik nito. Kahit na alam naman niyang nagpapanggap lang silang may relasyon. Kinabukasan, nabigla siya ng paglabas ng apartment ay naghihintay sa kanya ang kotse ng binata. Bakit sinundo mo ko? Nagtatakang tanong niya kay Lance. Ngumiti ang binata at hinawakan ng kamay niya. Gusto kitang makasama bago ang flight ko pa Dubai mamayang tanghali. Aalis ka? Yes. Nagkaroon ng emergency sa subsidiary company sa Dubai. Kailangan kong puntahan. May dadaluhan na rin akong conference. Gaano katagal? I'll stay there for 7 days. Pero kapag naayos agad ang problema, uuwi ako agad. Mag-ingat ka, Lance. Thank you. Pwedeng makahingi ng kisang boyfriend mo bago umalis. Nakakarami ka na, ha? Nakaingos na sagot niya. Subalit pagdating sa basement parking ng Buena Vista Tower, ay pinagbigyan niya ang hirit na halik ni Lance. Huwag mo akong mamimiss, ha? Pabirong wika niya sa binata. Malabo yata yun. Sigurado akong mamimiss kita. Napangiti siya sa kilig. Pagbalik ni Lance ay aaminin niya ang nararamdaman dito. Malakas ang pakiramdam niyang may feelings na din sa kanya ang binata. Hindi naman siya manhid para hindi yun maramdaman. Nang hapong yun, dahil wala si Lance ay kay Bianca siya sumabay pa uwi. Hindi kayo sabay ni Sir Lance? May business meeting ba siya? Tanong ng kaibigan. Nagpunta siya ng Dubai, kaninang tanghali umalis. Pagdating niya sa apartment, nakatanggap siya ng mensahe kay Lance na nakarating na ito sa Dubai. Kumusta ang biyahe mo? Tanong niya nang tawagan siya nito. It was smooth. Wala pang isang araw mula nang huli tayong makita. Huwag mo sabihin mismo na ako agad. Tukso niya sa lalaki sa kabilang linya. Masama bang mamiss ka, girlfriend? Napangiti siya. Kainis naman to. Ang galing magpakilig, ah. Do you miss me too? Kapag sinabi kong oo, kikiligin ka ba? Oo naman. Para naman siyang uod na binudburan ng asin sa kilig. Sige nga, patingin kung paano kakiligin. Turn on your camera, Sanya. Masuyong utos nito. Mabilis na inayos niya ang sarili bago binuksan ng kamera ng cellphone.
Tumambad sa kanyang gwapong mukha ni Lance. You're so pretty, Sanya. Nakangiting wika ni Lance habang nakatitig sa kanya mula sa screen. Lumabi siya. Sabi ko, gusto ko makita kung paano kakiligin, pero ako na naman itong pinapakilig mo. Humalakhak si Lance. Halos 1 oras pa silang nag-usap ng binata bago ito nagpaalam. Kinabukasan 2 beses din siyang tinawagan ni Lance. Nabanggit pa ng binata na naimbitahan ito sa isang party ng isang Dubai-based designer na kaibigan ng pamilya nito. Araw ng Miyerkules, 2 araw na mula nang umalis si Lance. Pagpasok ni Sanya sa opisina ay nagtaka siya nang pagtinginan siya ng mga katrabaho. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ang ganda ko ba today? Pabirong tanong niya sa mga ito. Sanya, break na pala kayo ni Sir Lance? Tanong ng katrabahong si Jenny. Ha? Anong sinasabi niyo? Nabiglang tanong niya. Nilapitan siya ng 2 babaeng katrabaho. Sanya, nabasa mo ba yung article na lumabas kagabi sa internet? Umattend si Sir Lance ng party ng isang sikat na designer sa Dubai. Sabi sa article, magka-date sila ng isang model na ex-girlfriend niya at nagkabalikan na daw sila. Ipinakita ni Jenny ang hawak na cellphone sa kanya. Mula sa screen niyon ay nakita niya ang larawan ni Lance kasama ang isang napakagandang babae. Magkadikit ang mga ito sa larawan at parehong nakangiti. Tila may tumusok na karayom sa puso ni Sanya. Okay ka lang, Sanya? Naku, dapat hindi na namin pinakita. Sorry. Wika naman ng katrabahong si Emma. Kayo talaga? Baka naman hindi totoo yan. Wika naman ni Bianca na nag-aalalang tumingin sa kanya. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay niya sa mga ito bago dumiretso sa desk niya. Totoo man o hindi ang nasa picture, wala kang karapatang magselos dahil hindi naman tunay ang relasyon niyo. Paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip. Mapait siyang napangiti dahil yun ang totoo. Nang gabing yon, sinubukan niyang tawagan si Lance, subalit walang sumasagot sa kanya. Ilang beses niyang ginawa yon hanggang sa mapait na napangiti na lang siya. Siguro nga totoong sinabi sa article na nagkabalikan sila ng ex-girlfriend niya. Anya sa isip. Sa sumunod na araw ay pinilit niyang alisin sa isip si Lance. Okay ka lang, Sanya? Gusto mong lumabas tayo mamaya? Tanong sa kanya ni Bianca sa gitna ng trabaho. Hindi na, gusto ko na lang magpahinga mamaya. Mahal mo na, no? Ang bilis, Bianca. Pero wala eh. Masyadong pa-full ang lintik na lalaking yun. Ako namang si tanga nahulog agad. Mapait ang ngiting sagot niya. Baka naman chismis lang yung nakasulat sa article. Alam mo naman ang media. Hindi ko alam, Bianca. Hindi sinasagot ni Lance ang message ko. Muli ay mapait siyang napangiti. Walang-wala naman siya kung ikukumpara sa dating nobya ni Lance. Mayaman ito at sopistikada. Bakit ba nakalimutan niya ang naunang sinabi ng binata na hindi siya ang tipo nitong babae? Masyado kasi siyang umasa sa mga ipinakita nito sa kanya. Kinabukasan, nasa gitna ng trabaho si Sanya nang i-anunsyo ng manager nila na ipinapatawag siya ng sekretary ni Lance. Umakyat ka raw sa 38th floor, Sanya. Anito. Nabigla si Sanya dahil inaasahan niyang sa weekend pa ang uwi ni Lance. Panay ang hugot niya ng malalim na hininga habang lula ng elevator. Naabutan niya ang binata na nakatayo sa tapat ng bintana ng opisina nito. Nang bumaling ito sa kanya ay ngumiti ito at tinuwid ang distansya sa pagitan nila. I'm sorry, hindi na ako bumaba sa department mo. I don't want to draw any attention. Sa Lunes pa kasi dapat ang uwi ko. Ani Lance. Lumunok siya at sinalubong ang tingin nito. Lance, ayoko nang magpanggap na girlfriend mo. Tigilan na natin to. Napakurap ang binata pagkatapos ay tumango ito. I agree, Sanya. Tapusin na natin tong kasunduan natin. Mapait siyang napangiti. Kung ganoon ay talagang totoo ang nabasa niyang article. Nagkabalikan na ito at ang dating nobya nito. Kinagat niyang ibabang labi nang maramdaman ang pag-iinit ng mga bata. Ayaw niyang umiyak sa harap ni Lance. Okay, Lance. I mean, Sir Lance. Kung wala ka nang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Wait, Sanya. Hindi ko pwedeng umalis. Marami pa akong gustong sabihin. Hinawakan nito ang kamay niya. Listen to me, Sanya. Tinatapos ko na yung kasunduan natin. Ayoko nang maging fake girlfriend ka. Binawi niya mula rito ang kamay at binigyan ito ng matalim na tingin. Oo nga, sir.
Kailangan mo pa bang ulitin? Wala ka bang konsiderasyon sa nararamdaman ko? Mahal na kita eh. Sa loob ng 2 linggo nahulog na ng tuluyan ng loob ko sa'yo. Pero kasalanan ko naman kung bakit ako nasasaktan ngayong tinapos mo na ang kasunduan natin. Kasi ako naman tong tangang na in love, kahit alam kong malabo mo kung mahalin pabalik. Sanya, baby, listen to me first. Ano pa bang kailangan mong sabihin sa akin? At tigilan mo nga yung kaka-baby mo. Kaya ako nahulog sa'yo kasi ang galing mong manlandi. Sanya, gusto kong tapusin ang kasunduan natin. Kasi gusto kitang maging totoong girlfriend. Napakorap siya sa sinabi ni Lance. Ha? Anong sabi mo? Masuyong ngumiti ang binata. Gusto kitang maging totoong girlfriend, Sanya. Sabi mo mahal mo na ako. Then guess what? Mahal din kita. I'm in love with you, baby. Mahal mo ako? Paano nangyari yun? I don't exactly know how it happened. It's true what I said before. You're not really my type. Pero hindi ko alam kung bakit pagkatapos mo akong aksidenteng mahalikan nung araw na yun sa kondo ko, hindi ka na mawala sa isip ko. I tried to get rid of you and that kiss on my mind, pero hindi ko magawa. So I guess, I fell in love with you after that accident kiss. Kaya bigla kitang pinakilalang girlfriend kay mama. Kaya kinausap kitang umaktong girlfriend ko. Dahil gusto kitang makasama. Dahil gusto kong mahulog ang loob mo sa akin. Gusto kong mabaliw ka rin sa akin katulad ng bigla kong pagkabaliw sa'yo. Kung totoong lahat ng yan, paano mo ipapaliwanag ang nabasa kong article sa internet? Magkasama kayo ng ex mo sa Dubai at nagkabalikan daw kayo. That's not true, Sanya. Hindi kami magkasama ni Alice sa Dubai. Mag-isa akong nagpunta ron. Mag-isa rin ako nagpunta sa party. Hindi ko siya date. A photographer just asked for our picture together. And that was it. Lalong hindi kami nagkabalikan. 2 buwan lang ang naging relasyon namin noon at pareho kaming hindi seryoso doon. Paliwanag ni Lance. Bakit hindi ka nag-message man lang sa akin pagkatapos ng gabing yun? I'm sorry, nawala ang cellphone ko sa party. Then naging abala ako sa trabaho dahil gusto kong makauwi agad sa'yo. Hinawakan nito ang mukha niya. Ikaw lang ang tanging babaeng nakapasok dito sa puso ko. At wala akong balak na palabasin ka dito. Pagbaba ko ng eroplano, dito na ako dumiretso sa opisina. Please be my girlfriend for real, Sanya. Mahal kita. Mahal na mahal. Can you be my real girlfriend? Oo naman. Mahal din kita, Lance. Oo. Pumapayag ako maging totoong girlfriend mo. Naiiyak at walang ligoy na sagot niya sa binata. Thank you, Sanya. Masuyong sagot nito bago siya siniil ng halik. Nang pakawalan siya ng binata ay inilabas nito ang isang singsing at isinuot sa daliri niya. Bakit may singsing agad? Napasinghap na tanong niya. Dahil sigurista ako, baby. Hindi lang kita gustong maging totoong girlfriend. Gusto rin kitang maging asawa. Maging ina ng mga anak ko. Ang singsing na to ang patunay na seryoso ako sa'yo. Pinagmasdan niya ang singsing sa daliri bago ikinawit ang braso sa batok ng lalaking pinakamamahal. I love you, Lance. So much. Ganon kalakas ang kamadag ng halik mo kahit nasuplado ka. Your kiss too, baby. And I love you too, Sanya. Mahal kita. Mahal na mahal. Buong pagmamahal na sagot nito bago muling siniil ng halik ang mga labi niya. Isang linggo ang lumipas, dinala niya si Lance sa Tarlac upang ipakilala sa kanyang buong pamilya. Malugod na tinanggap ng mga ito ang binata katulad ng pagtanggap sa kanya ng pamilya nito at ng buong angkan ng Buena Vista. 6 na buwan nang nakalipas, naganap ang kasal nila ni Lance. Dinaluhan yon ng mga importanteng tao sa buhay nilang dalawa. 1 taon nang nakalipas ay ipinagkaloob sa kanila ang panganay na anak nila ni Lance. Sa ikalawang pagbubuntis ni Sanya ay kambal ang ipinagkaloob sa kanila. Sa panahon ngayon, napatunayan ni Sanya na wala pa ring pinipiling antas ng buhay ang pag-ibig. Napakapalad niya dahil ni minsan ay hindi niya inakala na ang lalaking pinapangarap at tila imposibleng mapa sa kanya ay naging asawa niya at naging ama ng mga anak niya. Kapag binabalikan ni Sanya kung paano sila nagsimula ni Lance, napapangiti na lang siya. Sinong mag-aakala na dahil sa isang aksidenteng halik, ay mapapasa kanya ang puso ng kanilang supladong CEO. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference.
Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.